What's up guys? For today's video, pag-uusapan natin kung ano bang nangyari sa Pangil Bay Bridge. Kaya interested ka, panoorin mo ang video na to. So guys, trending ngayong Pangil Bay Bridge. Di ba kaka-construct lang niya 1 month or 2 months ago? Pero, sira na daw. So tingnan natin, may mga pictures dito. Oh, ano yan? Parang nawala yung top asphalt layer, then exposed na yung bridge deck, concrete bridge deck. Oh, kung 2 months lang to, ano nangyari dito? Umulan ba? Bumagyo ba dito na area? Usually, nakikita mo to ng mga damages sa mga sobrang tanda or sobrang tagal ng structure. So, ano nangyari dito? So, ano bang meron dito? Ayan, may mga potholes. So, usually, mga potholes, pag may mga small cracks sa kalsada, tapos over time, dahil sa mga tubig na pumapasok dito, and sa patuloy na pagdaan ng mga sasakyan dito, nagka-crumble lalo yung asphalt, saka nabubuo yung mga butas na yan. Yung maliit na butas na yan, patuloy lang yan mag-expand. So, parang yung kanta lang yan, guys. Yung maliit na butas, lumalaki. Parang gano'n lang yan. So, bago mangyari itong mga potholes, guys, nagkakaroon muna ng mga alligator cracks. So, dito, tignan natin kung may mga alligator crack. Ito, meron ditong konti, but hindi na siya ganun ka-visible to sa left side dahil nga natanggal na yung aspalto. So, ano bang dahilan kung ba't nagkakaroon ng alligator cracks? So, kung yung pavement mo does not have enough stiffness and strength, pag dinaanan na yan ng mga moving loads, example yung mga kotse, mga truck, and yung pavement mo ay pwede magkaroon ng cracks dahil dun sa repeated strain ng mga traffic load na dumadaan sa kanya. Then, tingin ko nga guys, parang may raveling na dito. Pero bakit sobrang aga nangyari ng raveling? Kasi typically itong raveling, nangyayari to pag matagal na yung bridge or matagal na yung structure. So, iba kaka-open lang nito. So, sa asphalt raveling, nangyayari yan kung yung mga aggregate materials ng asphalt pavement mo is nasi-shift or naalis na sa kanyang pwesto. So, ano bang mga aggregate materials? For example, crushed stone, sand, gravel. Bali, hindi na siya nagtipok. Bali, nawala na yung asphalt na nagko-combine sa mga aggregate materials na to. Dahil dito, nagkokosto ng deterioration and sooner or later, may expose na yung bridge deck sa ilalim ng asphalt pavement na to. Ano pa bang nangyayari dito? Hindi ako sigurado, baka meron na yung delamination. Bali, yung delamination, guys, nangyayari yan pag nag-i-install ka ng asphalt pavement and hindi proper yung preparation mo ng surface nung mismong bridge deck bago mo nilagay yung asphalt pavement. For example, yung nilagay mo ng tack coat dyan sa pavement mo is not sufficient or kaya not properly installed. So, ano ba mga possible causes ng ganitong damage sa mga asphalt pavement? So, first, no proper drainage or very poor drainage. Sa ganito kasi mga bridge, guys, kailangan na meron kang proper drainage system. Hindi lang sa surface na part ng bridge, kundi sa subsurface din. Kung hindi, kung may ulan or may bagyo man na dumating dyan, magpundo yung tubig dyan, guys, na ayaw natin mangyari yan. Hindi lang nadadamage yung mismong structure, pwede ka rin makakos ng accidents. Ano bang nangyayari pag basa ang kalsada? Pwede magkaroon ng hydroplaning. So, hydroplaning, guys, yun yung pag nagmamaneho ka sa wet na pavement. Bali, yung gulong ng sasakyan mo is nawawalan ng grip sa mismong kalsada. Resulta nun, hindi mo na ma-maneuver yung sasakyan mo ng maayos. So, ayaw natin mangyari yun, di ba? Tulad ng sinabi ko kanina, importante rin yung subsurface na drainage. Dahil, yung mga tubig na na-absorb ng mga asphalt pavement, pwedeng tumambay lang dun sa waterproof na layer ng mga bridge deck. Ang resulta dun, magiging saturated yung asphalt mo. Then, pag ganun guys, pag may continuous na mga sasakyan na dumadaan dyan, yun yung pwedeng mag-cause ng pag-deteriorate ng mga asphalt pavement. So, ano ba mga probable solution nito? So, usually, pag may mga kalsada ka, kailangan mo ng cross slope. So, typically, ang cross slope na to is 2%. So, yung slope na yan, yun yung magdidirect ng tubig papunta sa mga drainage mo, sa mga drainage channels mo. Also, importante rin maglagay ka ng mga gutters. So, yun yung magiging daluyan ng tubig papunta sa mga drainage inlets. Another possible reason again, guys, is improper installation. Hindi ko alam ang nangyari dito, but for example, sa plans mo, specify mo 6 inches ang thickness ng asphalt, pat nilagay mo 2 inches lang. So, magdeteriorate talaga yung kalsada mo. Also, maybe another reason is hindi proper installation of tack coat. Bali yung tack coat, guys, yun yung layer in between ng asphalt pavement at ng bridge deck. Bali nilalagay yan para mag-stick together yung AC mo sa yung bridge deck. So, kung maayos yung pagkakalagay mo yan, ma-prevent mo yung maagang pagkasira ng kalsada. Pangatlong possible reason is yung type of asphalt pavement na ginamit is hindi akma for this structure. So, guys, may iba-iba kasing klase ng asphalt pavement na ginagamit for different kinds of projects. Typically, yung mga specifications na ginagamit ng asphalt for this type of bridge is based on the specifications na ginagamit sa mga asphalt pavement sa mga kalsada. Pero mas meticulous yung mga requirements na ini-impose dito. For example, yung material is stronger and also yung inspection is more extensive compared sa typical roads lang. Typically, yung mga ginagamit na asphalt concrete dito is made up of hard bitumen grade and also mas mataas yung binder content na ginagamit.
So guys, isa pa siguro sa mga tanong nyo is bakit mo ba kailangan maglagay ng asphalt pavement sa ibabaw ng isang concrete bridge? So for example, sa mga dry surfaces, yung asphalt guys, it provides better traction and skid resistance. So ang ibig sabihin ng traction is yun yung ability ng gulong ng sasakyan mo na magkaroon ng grip sa mismong kalsada. Pero syempre pag maulan, may tendency rin na maging slippery itong mga asphalt pavement na to. Isa pang reason is itong mga asphalt pavement na to, sila yung initial na nag-absorb ng mga moving loads or traffic loads sa bridge. So importante na yung asphalt pavement mo is resistant to cracking and may enough strength siya na ma-resist niya yung mga traffic load na dumadaan sa kanya. Dahil dito, naproprotektahan mo yung mismong actual concrete bridge. And at the same time, yung asphalt pavement na yan, yun yung nagpro-protect sa bridge structure from the surface water. Kasi di ba yung mga bridge, meron yung concrete, may steel, so as much as possible, we don't want water to damage those structures. Another thing guys, is pag nag-i-install ka ng mga asphalt pavement, hindi pwedeng after concrete bridge, lagay mo agad yung asfalto. Kailangan may layers yan in between. So ano bang meron dyan? Kailangan meron kang sealing layer and waterproofing layer. Sa waterproofing naman guys, importante rin yan para maprotektahan mo yung mismong structure against oil, water, and any substance na pwede mag-cause ng pag-deteriorate ng mismong bridge. Then dun mo na malalagay yung mismong asphalt pavement. So, ano bang mga solution dito? Ano bang pwedeng gawin? So, since tong project na to is bago pa lang, hindi pa ito umabot ng 1 year, diba? So, typically guys, sa mga itong mga project, meron tong mga warranty. So, depende yan sa kontrata ng mismong contractor. Minsan, yung warranty na yan, 1 year, nakadepende lang yan sa construction contract na meron sila. So, sa 1 year na yan, any damages done on the structure is kailangan nila i-repair. So, tingin ko dito yung buong length yung i-remove and i-replace. Dahil kung section by section lang, pangit na tignan guys, diba? Di mo na-erase na gani yung mga mga striping sa kalsada. But bago yan, mabuti rin na gumawa muna sila ng mga temporary repair. So, ano ba mga temporary repair na pwede nilang gawin? So, itong mga potholes na to, pwede silang maglagay ng mga cold mix asphalt. Then, nalagay nila yan, iko-compact lang nila while waiting for the long-term repair, which is yung total R&R or remove and reconstruct. Nang sa ganun, pwede mo ma-prevent yung mga accidents na pwede mangyari dito. Kasi kung may mga pothole guys, pag nadaanan niya na sasakyan, pwede pumutok yung gulong mo. After nyan, baka pwedeng hindi mo na maneuver yung sasakyan mo, nabangga ka, nahulog ka sa bridge, di ba? Ayaw naman natin mangyari yun. Another possible solution is itap yung retention amount ng project na to. So typically guys, yung retention amount is like 5% ng total construction costs. However, hindi ko alam dito sa project na to kung magkano yung retention amount na kinuha nila. So typically itong mga retention money, yun yung ginagamit for unforeseen costs during and after construction. So for example dito, kakatapos na ng project, di ba? Kung hindi pa na-accept yung project, yung retention amount is nasa agency pa yan. So yung retention amount na yan, yun yung pwede gamitin para i-repair tong mga damages na to. So, ano pong pwede mangyari niyan? So, pwedeng, kung may mga in-house staff yung agency, pwede yung i-tap nila para i-repair yung pavement. Or kung wala, pwede kang mag-release ulit ng bid solicitation. However, tedious process yan guys kasi pipili ka na naman ng bagong contractor to fix that problem, di ba? So, better talaga na ang habulin mo lang is yung original contractor na gumawa nito. And bago pa naman yung project so tingin ko i-honor naman yung contractor na ayusin nila yung pavement na to. On the lighter side guys, good thing na walang damage na nangyari sa mismong bridge deck. I mean, sa mga pictures na to nakita natin na ang nababakbak lang is yung mga asphalt pavement. So, buti na lang hindi mismo yung concrete bridge ang nasira, di ba? Alright guys, thank you very much for watching. Kung nagustuhan mong video na to, please hit that like button and see you in the next video. Bye!